Sumablay na naman po ang ating commissioner ng COMELEC na si Attorney George Garcia, mga kaibigan, dahil sa kanilang latest announcement. Ayan, so meron na naman po silang dinisqualify na isang panalo. Ayan, so ang mayor-elect ng Cavite na si anong pangalan ng nito? Ayun, anyway, mayor-elect ng Cavite ay dinisqualified din po, no, ng Commission on Election. Okay. So, medyo alarming na po itong nangyayaring ito, no? Alarming na po ito dahil nakikita natin ang isang katotohanan na kapag ang isang opisyal, ang isang kandidato ay Duterte supporters or Duterte allied, medyo tinatanggalan po nila ng power, pinanghihina ang kalooban, tinatakot o hinaharas. So para sa akin, ito yung tinatawag nating indirect harassment, no, o pananakot. Yan. So yun na nga, no, latest lamang po mga kaibigan, Mayor-elect Kevin Anarna was disqualified by the COMELEC. Okay. My God. So eto na nga mga kaibigan, talagang binababoy na po nila ang ating mga legal na batayan. Okay, so laging sablay, no, ang mga reasoning nitong si COMELEC Commissioner George Garcia. So oh my God, isa na nga po sa nasampulan ay si Patrolman Francis Steve Fontilla. So alam naman na po natin kung anong nangyari kay Patrolman Fontillas, di ba? And nitong nakaraang araw lamang ay inaresto na po si Francis Fontillas for inciting to sedition case. Second, no, yung Duterte Youth Party List, una, ito talaga tinakot, hinaras indirectly. Kasi una ay pinagpaliban yung proklamasyon. So hindi po pinanghinaan ng loob, lumaban pa rin po, no? Itinaas ang kanilang karapatan sa Commission on Appointment. But then hindi pa rin po sila talaga nag-give up, pinaglaban ng karapatan. And then later on, ayan, tuluyan na pong kinansela ang kanilang registration. Okay, so bagamat hindi pa huli ang lahat, maaari naman pong umapila ang Duterte Youth Party List, pero hindi kasi yun ang punto eh. It's a waste of time and effort kasi hihintayin mo pa yung kanilang petisyon, magpa-file pa sila sa Korte Suprema. So hindi natin makuha yung logic bakit kailangan nilang ma-disqualified. Samantalang bago ang eleksyon, meron nang maihigpit na scrutiny, no? Biniripeka na yung mga kandidato. Kung disqualified ba, allowed ba, wala bang problema? Bakit hindi nila yan ginawa before the election? Noon pa lang sanang pagka-file ng certificate of candidacy, di ba? Ito po yung pinakang latest, no, mag-a-advance na lamang po tayo. Si Congressman-elect Joey Uy ay kinansela na po yung kanyang pagka-panalo over the incumbent congressman of 6th District ng Manila, Benny Abante. Ano po ang dahilan? Dahil daw po ito sa kanyang citizenship issue. Okay? Sabi nga po ni dating Mayor Alfredo Lim, the law must be applied to all, otherwise not at all. Nakakalimutan yata ni Attorney George Garcia na ang Senator-elect na si Erwin Tulfo ay mayroong kasong kapareho po ni Joey Uy. In fact, mas malala pa nga po itong kay Senator-elect Erwin Tulfo dahil hindi na po ito nakapasok sa gobyerno. Kung inyong matatandaan,
inappoint po siya ni President Duterte sa DSWD. Pero ang humarang po sa kanyang appointment ay Commission on Appointment. Hindi po siya pinaupo ng DSWD dahil nga po sa issue tungkol sa kanyang citizenship. So, to cut the story, si Erwin Tulfo ay gumamit at nagsumite ng ilang mga dokumento upang patunayan na siya ay isang American citizen. At siya po ay naging matagumpay. For 20 years, siya po ay nagtrabaho sa Amerika. Naging bahagi po siya ng military. So, ang pagkakaalam ng buong mundo, ang pagkakaalam ng Amerika, siya talaga ay American citizen. Kasi nga, nakapagtrabaho pa nga po sa military, 'di ba? So, at the end of the day, natuklasan po ng Amerika na siya po ay isang Pilipino. Gumamit po siya ng ibang mga dokumento, yung sinumite niya para maging Sylvester yung kanyang pangalan. So, patong-patong po ang kanyang kaso pagdating diyan at sinabi na nga po yan ni Miss Maharlika. So, kung citizenship ang pag-uusapan, mga kaibigan, bakit nakatakbo at nanalo bilang councilor si Joey Uy na ngayon po ay congressman-elect? O, di ba? Di sana nung tumakbo po si Joey Uy bilang councilor, hindi po siya nanalo dahil disqualified na dapat siya right there and then. Pero bakit? No? Pero bakit? Ngayon po siya kinansela. O, di ba? Yung kay Nene Bacale, di ba? Nakalaban ni Martin Tambaloslo sa Tacloban. O, right there and then disqualified because hindi raw siya registered voter. Well, tama naman. Okay naman po ako doon. Wala po tayong problema, wala po tayong tutol. Kung hindi naman po talaga rehistrado si Miss Nene, hindi naman po talaga siya pwedeng tumakbo bilang kongresista. Okay? Pero ang malupit dito, mga kaibigan, yung dalawa pa na makakalaban sana nila, hindi natin nalaman kung nasaan na ano po nangyari. Lumaban pa ba ito? Na-disqualify din ba ito? O talagang tinakot ni Martin Romualdez? Kasi nga sabi ni VP Sara, si House Speaker Martin Romualdez, ang tipo ng tao na hindi marunong sumali sa mga contest o patimpalak kung tawagin. Dahil lahat ng mga nakakalaban nito sa politika ay dahil hinaharas niya, binabayaran, o talaga namang pinapadisqualify. Okay, so kayo mga kaibigan, ano po ang masasabi ninyo sa dati pong naging pahayag ni Alfredo Lim? The law must be applied to all, otherwise not at all. So, kung i-apply po lahat yan, yung mga batas na yan, marami pong disqualified. Laila de Lima, di ba, meron pong pending case. So, ang sabi po ng Korte Suprema, kaya hindi po dineklara ang Duterte Youth. It's because may pending case. Bakit yung Kabataan Party List? Meron din pong pending case yan kasi meron po silang miyembro na ginahasa po yung kanilang kapwa miyembro ng pangatlong pagkakataon. Pangatlong beses. Tapos humingi ng tulong yung biktima sa kanila pero hindi po siya pinagbigyan. Wala rin pong nagawa ang grupo ng mga kababaihan, no? Ang Gabriela. Gabriela dapat ang magtatanggol doon sa Kabataan Youth Party List na ginahasa. Pero tahimik po ang kampo ng Gabriela, no? So, lahat po ng mga NPA groups nagkakatagpo-tagpo at talaga namang nako. Ito ang naiisip ko mga kaibigan. Kaya po lantaran na ang pambabalahura ni George Garcia. Kasi po, Duterte era na po ito, 2025, Duterte era. Kasi bukod sa Senado, I think, panalo din ang PDP laban Promise. Panalo po ang PDP laban dito. Pwede po silang magpetisyon. Pero dahil natakot po si COMELEC Commissioner George Garcia, pinabura. Pinadelete yung mga records ng nakaraang eleksyon. Diba? Bakit mo ipapabura? Palibasa narinig mo si Vice President Sara Duterte doon sa
Malaysia na sinabi niya, meron na akong natanggap na balita, may nakausap ako na panalo talaga ang PDP laban. So karapatan yun na ipaglaban yun, inyong karapatan. Kasi nga, lumaban kayo ng patas eh. Tapos, hindi kayo mananalo, 'di ba? Panalo ang PDP laban pero hindi natin alam kung bakit hindi sila nanalo. So dahil sa pahayag na yun ni BP Sara, few days ago binura ng COMELEC yung mga records nitong nakaraang eleksyon. 'Di ba? So ilan pa yung madidisqualified na mga Duterte allied. Oh, kahit hindi po partido, Duterte allied na lang. So naniniwala ba kayo na takot na po ang administrasyon at talaga namang garapalan na yung ginagawa nila para ipagtanggol lamang ang pangulo na alam naman po nating mai-impeach. No, mai-impeach po talaga ito, promise. Yun nga lang hindi pa niya panahon pero kaya kailangan niyang bantayan. Kaya kailangan niyang paganahin yung kanyang makinarya. Sino ba yung makinarya ng administrasyon? Si Martin Romualdez at si COMELEC Commissioner. Kapag si Martin Romualdez natanggal at napalitan ng napalitan ba lahat ng ay nako, anyway. So yun na nga mga kaibigan, kayo na yung bahalang sumuri. Okay? So, yun lamang, no? Kung bago ka lamang sa aking channel at ikaw ay maka-anti-Duterte, panigurado ko, mag-subscribe ka sa aking channel. Oo, mag-unsubscribe ka sa tingin ko lang. Kasi hindi mo matanggap eh. Ganun naman talaga. Accepted naman po natin yan. So, sa mga nagsusubscribe po, maraming salamat po sa inyo. Kung meron po kayong nais batiin, ayan, susubukan ko pong basahin ang inyong mga mensahe. Kung meron naman po kayong topic na gusto pong pag-usapan o kaya meron kayong kaunting questions about legal matters, pwede naman po kayong magtanong. Kung hindi ko alam ang sagot, idudulog natin ito sa mga kakilala nating mga abogado. Okay? So, magandang araw and good night. Maaga pa po tayo bukas para magtinda. So mamimili pa tayo, mga 2 o'clock po tayo mamimili ng ating mga ititindang pagkain. So yun lang guys and God bless everyone.